Magandang araw mga ka-TV. Tayo magagala at punta tayo sa Zambales. At pre-celebration ko to sa birthday ko. Alas 10 kami ng gabi umalis sa Manila papuntang Zambales. Buti na lang di kami sumabay sa Holy Week kasi alam namin na sobrang traffic to. Dito nga traffic na nga Umaga na kami nakarating sa unang checkpoint. Ang pupuntahan pala namin ay ang Cotto Mines dito sa Masinloc, Zambales. Inabot kami ng 7 oras galing Manila pupuntang Masinloc, Zambales sa may palengke. After namin mamili sa palengke na Masinloc, may 2 oras kalahati pa mula palengke papasok ng Cotto Mines. Isa pala akong joiners sa event ng kaibigan ko. Masaya din maging joiner kasi may makakilala kang bagong kaibigan. Ito po yung pangalawang checkpoint ng LGU ng Masinloc. Ang Cotto Mines pala ay isang lumang minahan or pinakaunang minahan or pinakamatandang minahan dito sa Pilipinas kasi aabot na siya ng 100 taon. Pero ngayon hawak na ng LGU ng Masinloc at hindi na nag-ooperate. Sa ngayon, isa na siyang tourist attraction. Hawak siya ng LGU ng Masinloc. Sobrang lawak ng campsite dito sa Cotto Mines. Kaya niya mag-accommodate hanggang 800 na campers. Pero sa ngayon, papasok na yung Holy Week, lilimitahan lang nila ang pagpasok ng mga campers. Hanggang 400 campers lang. Ayan po mga kasama ko. Bali 12 po kami lahat. Kasama yung organizer tsaka yung co-or niya. Masaya sumama sa ganitong event. Marami kang makikilalang bagong kaibigan. Aside pa nun, masarap ang pagkain na hinahanda nila. By the way, si Miss Joanne pala ang aming organizer. Yan po siya Ayan seafood sa bundok, sa ilog. Sobrang sarap. Ang pangalan pala ng grupo ni Miss Joanne ay Sky's the Limit. Ayan may parep magnet pa siyang souvenir. Ang core driver niya, ang pangalan ay si HJ. May sarili din itong grupo, tawag ay Trek Chaser. Ayan po siya nakasandong itim. Perfect na perfect ang Cotto Mines para sa lakad na magtotropa, pamilya. Sobrang saya mag-banding dito. Samahan niyo pa ng konting inuman, kwentuhan, tawanan, sayawan, or kulitan. Sobrang ganda ng view dito sa Cotto Mines, especially yung ilog. Tingnan yung tubig sobrang linaw. Sobrang lamig at sarap magtampisaw sa ilog nito. Kung nature lover kayo at ayaw malayo sa Metro Manila, this is the perfect spot para sa inyong lahat. Kung adventure man ang hanap nyo, try nyo tumalon dito. Sobrang lalim yan, di kayo mababagok. Kung ang hanap nyo na view na insta-worthy, ano pa inantay nyo? Tara na dito sa Cotto Mines. Lahat ng parte dito sa Cotto Mines ay very insta-worthy. Pakiramdam nyo nasa ibang bansa kayo, lalo na pag makita nyo yung mga pine trees. Kung naghahanap kayo ng ibang activity dito sa Cotto Mines, may ATV riding din sila. 1.3 po per hour ang rental. Konting trivia lang. Kung naalala nyo yung pelikula nila Gerald Anderson tsaka Pia Wurtzbach, yung My Perfect You, dito yung ginanap sa Cotto Mines. Noon nalaman ko na doon pala ginanap yung pelikula nila Gerald Anderson at saka Pia Wurtzbach. Pinanood ko siya ulit para makita ko na talaga yung place kung gaano maganda. At yun, lalo ako na-excite kaya naghahanap ako ng event kagad. At sakto, inaya ako ng kaibigan ko na mayroon pala silang event doon sa Cotto Mines. Kung isa kayong photographer at naghahanap kayo ng location para sa photoshoot niyo, try nyo ang Cotto Mines. At kung may sasakyan kayo at trip nyo lang mag-glamping, pwede nyo dalhin yung sasakyan nyo hanggang sa campsite. Sobrang tahimik at sobrang safe ang lugar. Pwede kayo mag-ingay kahit magdamag. After namin mag-overnight sa Cotto Mines, nag-side trip din kami. Dito lang din sa Zambales, sa Liuliwa Beach. Alam nyo, sobrang saya pag may side trip ang isang event. Sobrang sulit sa binayad nyo. At nakarating na rin kami sa Liuliwa sa Zambales. Dito na rin kami kumain ng lunch namin at saka nagpahinga konti. Yung mga kasama ko hindi na naligo, ako lang. Sobrang ganda rin dito sa Liuliwa. At kung gusto nyo magdagat na di malayo sa Metro Manila, dito na rin kayo pumunta sa Liuliwa Beach. Maraming resorts dito na pwedeng pag-i-stayan at magaganda talaga ang mga resort nila. Hindi lang sobrang ganda ang mga resort nila, pero budget friendly. Pasok na pasok talaga ang budget mo kung gusto mo mag-beach. Na limited lang ang budget. Madaming activity rin pwedeng gawin dito sa Liuliwa. Pwede kayo mag-camping, banana boat ride, kung gusto nyo mag-skimboarding, pwede rin.
Pwede kayo mag-beach volleyball, mag-surfing kasi sobrang lawak ng beachfront. Tingnan nyo, sobrang lawak niyan. Ang alon ng buhay ay isang talinghaga sa ating paglalakbay sa buhay. Katulad ng mga alon sa dagat, ang buhay ay puno ng pagbabago at paggalaw. Sa bawat pag-alon, natuto tayong lumago at nagbabago. May mga panahon na ang alon ay mababa at payak, na kung saan tayo ay nasa tahimik na panahon ng ating buhay. Samantalang ang ibang pagkakataon, ang alon ay malakas at mapanakit, na nagdudulot ng mga hamon at pagsubok. Tulad ng paglalakbay sa buhay, ang alon ay hindi maiiwasan. Ngunit sa halip na katakutan, ang mga ito, dapat natin tanggapin ang pagtuunan ng pansin. Sa bawat alon may pagkakataon tayong magbago at lumakas, katulad ng mga surfer na sumasalungat sa alon upang magkaroon ng kasiyahan. Dapat din natin harapin ang mga hamon ng buhay ng may determinasyon at tapang. Sa paglipas ng panahon, natutunan natin na ang pag-alon ay bahagi lamang ng buhay. Hindi natin kailangan mag-isa sa pagharap sa mga ito. Kasama natin ang pamilya, mga kaibigan at mga mahal sa buhay na nagbibigay ng suporta at gabay sa ating paglalakbay. Sa pamamagitan ng kanilang tulong, natutunan natin makibagay sa mga galaw ng buhay at patuloy na lumutang sa alon ng buhay. Sa huli, ang alon ng buhay ay isang paalala na ang buhay ay patuloy at nagbabago at naglalakbay. Sa bawat pag-ikot ng mundo, may bagong hamon at tagumpay naghihintay sa atin. Sa pagtanggap at pagtugon sa mga ito ng may tapang at pag-asa, tayo ay patuloy na lumago at nagiging mas matatag sa harap ng mga pagsubok. Shoutout pala sa Sky's the Limit at Trek Chaser sa masayang event sa araw na yon at pinasaya nyo ang pre-birthday celebration ko. Bye!